Sumulat si Apostol Pedro sa mga pinuno ng iglesia. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang pamumuno sa iglesia ay nakabatay sa pananalig na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, muling binuhay at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit, at ang mga sumasampalataya ay kabahagi ng kaluwalhatian ni Kristo ngayon at sa kanyang pagbabalik. Dapat gawin ng namumuno ang gawain nila, hindi para paglingkuran kundi para maglingkod at ibahagi ang kanilang buhay para sa kanilang pinamumunuan. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo, at sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangang maging alipin ninyo, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang Panginoong Hesus ang ating mabuting pastol. Ginawa niya ang mga pinuno ng iglesia na tagapangalaga ng kawan ng Diyos. Ang pag-ako ng gawaing ito ay hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan, ngunit siya ay hindi domineering, hindi siya diktador. Hindi niya ipinipilit ang kanyang sarili na siya ay ating panampalatayaan at paglingkuran. Hindi siya naghahari para may matanggap na pakinabang para sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay naparito upang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Mula sa aral na ito ng Panginoong Hesus ay sinabi ni Apostol Pedro sa mga pinuno ng iglesia na maglingkod sila bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Kahit na tayo ay naging makasalanan, magagawa nating maglingkod ng may sigasig dahil ang Panginoong Hesus ay naging masigasig. Pagmasdan natin si Hesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ipinapahiwatig dito na ang grasya ng Diyos ay hindi lamang mahinhin, kundi masigasig sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Ito ang patutuo ni Apostol Pablo. Ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin.
Dahil dito maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nanampalataya. Sa pagiging masigasig ay huwag tayong maging domineering. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. Ito ang kanyang halimbawa na sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin. Alam niya na lahat tayo ay may dinadalang pabigat at tayo ay nanlulupaypay. Sa halip na tayo ay pilitin ay sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Alam ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus na siya ang mabuting pastol na maamo at bababang loob na nagbibigay ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa. Kilala sila ng Panginoon at ipinaririnig niya sa kanila ang kanyang tinig. Sinabi ng Panginoong Hesus, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ibinigay sa akin ng Ama sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Tayo ay ligtas at pinababanal habang hawak-hawak ng Ama at ng Anak. Tayo ay ibinigay ng Diyos sa isa't isa upang maglingkod at palakasin ang pananampalataya ng isa't isa. Pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang Panginoong Hesus ay magbabalik. Sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Salamat sa